Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, sino ang isang taong kailangan ko ng higit na pagkakaisa? Ano ang pwede kong gawin upang madagdagan ang pagkakaisa? Kaya last week, nag-usap naman tayo marami tungkol sa pagkakaisa. Pero pag-usapan pa rin natin konti itong linggong ito. Si Paul, nakita niya kung gaano kahalaga ang pagkakaisa sa mga miyembro sa Corinth. Dahil yan talaga ang problema nila noon. Sa mundo natin ngayon, yan din ay isang malaking problema sa atin. Kaya nakikita natin na sa mga general conference, marami naman mga talk tungkol sa pagkakaisa. Yung sa pagkakaisa mismo or yung mga parang medyo pareho dyan, kagaya ng peacemakers, mga ganyan. Si Elder D. Todd Christofferson ay isa na nag-usap tungkol dyan. Nagbigay siya ng isang buong talk tungkol sa pagkakaisa. Yung isang sinabi niya ay, we are too diverse and at times too discordant to be able to come together as one on any other basis or under any other name. Only in Jesus Christ can we truly become one. Kaya kung gusto natin magkaroon ng pagkakaisa sa buong mundo, kailangan talaga na si Jesucristo ang pag-usapan natin at kailangan ipakita natin ang halimbawa ni Jesucristo sa buong mundo. Siya lang talaga ang paraan para magkaroon ng pagkakaisa sa buong mundo. Kuminsan, iniisip natin na ang pagkakaisa ay tungkol sa mga miyembro ng simbahan na kailangan maging isa sa mga hindi miyembro. At mahalaga naman yan. Pero, ganoon din, mahalaga din na ang mga miyembro mismo ng simbahan ay magkakaroon ng pagkakaisa sa isa't isa. Si Paul, marami siyang sinabi tungkol dyan. Inihambing niya ang mga miyembro ng simbahan sa katawan natin. Basahin natin ang ilang verses dito sa 1 Corinthians sa chapter 12 para malaman mas lalo tungkol sa sinabi ni Paul. Umpisa tayo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Sabi niya, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, ay merong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Kaya sabi niya, kahit marami naman bahagi ang katawan, halimbawa may paa, may tainga, basta marami naman iba't ibang bahagi ng katawan, lahat ay isang katawan. Ganon din ang simbahan ni Jesucristo. Maraming iba't ibang miyembro, maraming iba't ibang lakas sa kahinaan sa mga miyembro, pero kailangan naman lahat para maging simbahan ni Jesucristo. Basahin din natin sa 1 Corinthians chapter 12 verses 15 hanggang 18. Sabi niya dito, kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pang-amoy? Tatapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Kaya lahat tayo ay bahagi ng simbahan ni Jesucristo. Hindi lang dahil hindi tayo Elders Quorum President or hindi tayo primary president or hindi tayo deacon or kung sino lang, kung anong bahagi dyan, hindi lang dahil hindi tayo ganyan, ay ibig sabihin na hindi tayo bahagi ng simbahan. Lahat tayo ay bahagi ng simbahan. Basahin din natin ang 1 Corinthians chapter 12 verses 21 hanggang 22. Sabi dito, at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Kaya hindi talaga masabi na hindi natin kailangan ng ibang bahagi ng katawan. Kailangan natin ng lahat. Kailangan naman ng ulo, kailangan ng puso, pero kailangan din ng paa. Kailangan din ang tuhod, kailangan din ng tainga, ang mata. Lahat ng mga bahagi ng katawan ay mahalaga. Lahat may ginagawa para sa katawan.
Kaya ganoon din tayo sa simbahan, walang miyembro ng simbahan na mas konti ang kahalagahan niya kaysa sa iba. Mahalaga ang lahat ng mga miyembro sa simbahan at kinakailangan ang bawat miyembro ng simbahan sa simbahan. Kaya huwag natin isipin na halimbawa kung nararamdaman natin na, ay, ganito lang ako sa simbahan. Yung halimbawa wala kang tungkulin o yung tungkulin mo parang iniisip mo na hindi masyadong mahalaga, huwag nating isipin yan kasi mahalaga lahat. Kailangan ang lahat ng mga miyembro. Isipin natin na kuminsan natututo tayo sa mga tao na wala namang tungkulin. Natututo tayo sa mga tao na siguro dati iniisip natin na, ay, hindi naman sila masyadong marunong sa pagtuturo, ganyan. Pero depende naman sa sitwasyon, depende naman sa mga karanasan nila, karanasan natin. Pwede tayong matuto kay kanino. Kaya mahalaga talaga ang bawat ang bawat miyembro sa simbahan. Kailangan natin ang mga iba't ibang mga isip, iba't ibang kultura, ganyan, para mas lalo tayong matututo kung anong ibig sabihin na magkaroon ng pagmamahal sa kapwa-tao at para mas lalo nating malalaman ang tungkol sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Basahin din natin sa 1 Corinthians chapter 12 verses 25 hanggang 26. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam sa nakasama niya. O kung ang isang sangkap ay nakakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangangalak sa nakasama niya. Kaya nakikita natin sa Book of Mormon, sa Mosiah, na ang isang bahagi ng baptismal covenant natin ay na magdalamhati sa mga nagdadalamhati at aliwin ng mga nangangailangan ng aliw. Kaya bahagi yan sa covenant natin talaga. Pero ganoon din, kailangan maging masaya tayo para sa mga tao pag may mga magandang bagay na nangyayari sa buhay nila. Bahagi naman yan ng pagiging miyembro ng simbahan. Bahagi naman yan sa pagkakaisa. Kaya huwag nating paalisin ang mga tao sa simbahan or huwag nating gawin na parang maramdaman ng mga tao na hindi sila kasama sa simbahan. Dapat imbitahan natin ang lahat. At dapat maging mabait tayo sa lahat at tulungan natin ang lahat ng mga tao na maging komportable sila sa simbahan, na hindi nila isipin na masyadong iba sila, na hindi sila pwedeng sumama sa atin. Ang isa pang paraan na tinuro ni Paul ang tungkol sa pagkakaisa ay sa pamamagitan ng kasal. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 11. Sabi niya dito, "Gayunman ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon." Kaya kailangan magkasama talaga ang lalaki at babae. Kailangan maging mag-isa din sila. Basahin natin ang isang sinabi ni Elder David A. Bednar. Sabi niya, "The man and the woman are intended to learn from, strengthen, bless, and complete each other." Kaya hindi naman ibig sabihin na pareho ang lalaki at babae kasi hindi talaga ganyan. May pagkakaiba talaga ang lalaki at babae. Kagaya ng mga tao, yung mga ibang tao may kaibahan. Pero ganoon din, ang lalaki at babae may kaibahan din. Kaya hindi naman ibig sabihin na kailangan pareho, pero kailangan magtulungan. Gamitin natin ang mga lakas natin para tulungan ang kahinaan ng iba at tanggapin natin ang lakas ng iba para tulungan ang kahinaan natin. Sa family proclamation, ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo, sinasabi doon na marami naman iba't ibang responsibilidad ang bawat gender. Sinasabi na yung mga lalaki ganito, yung mga babae ganyan. At mahalaga na basahin natin yan para malaman natin kung ano yung maganda tungkol dyan. Pero ang isa din na sinasabi pagkatapos ng lahat na yan ay
ang mga ama at ina ay may panunugutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Kaya kailangan magkasama palagi ang nanay at tatay sa tahanan. Ang mag-asawa, kailangan magtulungan sila. Hindi ibig sabihin na mas mahalaga ang isa kaysa sa isa. Hindi talaga ganyan. Ibig sabihin na kailangan magtulungan sila. Ang isang magandang paraan para maging mas marami ang pagkakaisa natin sa mundo, sa simbahan, sa mga relasyon natin, ay sa pamamagitan ng paggamit at pagbabahagi ng mga handog na galing sa Espiritu. Si Paul, marami siyang sinabi tungkol sa mga gifts of the Spirit. Sa 1 Corinthians chapters 12 hanggang 13, ang dami-dami talaga ng sinabi niya ng mga gifts. Hindi naman lahat ng gifts nandyan sa mga sinabi niya dahil syempre sobrang dami talaga. Meron din sa Doctrine and Covenants sa ilang mga section tungkol sa mga gifts of the Spirit din. Pero hindi rin sinasabi ang lahat. Pero mahalaga na malaman natin na bawat isa sa atin, meron talaga mga handog na galing sa Espiritu. Kaya kailangan gamitin natin ang mga handog na ito para sa kabutihan ng tao. Maganda kung gamitin natin para maging mag-isa ang lahat. So yan ang journal prompt natin itong lesson. Ang journal prompt ay, anong mga kaloob ng Espiritu ang meron ako? Paano ako tinutulungan ng mga kaloob na ito na pagpalain ang iba? Kaya isipin natin kasi lahat tayo may mga handog galing sa Espiritu, mga kaloob. Hindi naman siguro madali isipin kuminsan para sa iba sa atin. Kuminsan iniisip natin na hindi naman ako magaling sa kahit ano. Pero sa totoo, lahat tayo mayroong ganyan. Kaya dapat isipin natin yan mabuti. At syempre, ang dahilan kung bakit meron tayong mga kaloob na ito ay para tulungan ang lahat ng mga tao. Habang tinutulungan natin ng mga ibang tao, magkakaroon din tayo ng charity. Ang charity na ito ay ang pinakamagandang kaloob na galing sa Espiritu. Yan ang pagmamahal na pareho sa pagmamahal ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng charity. Kaya dapat hanapin natin lahat ang charity na yan para maibigay sa atin. Alam ko, kung gagawin natin yun, na tutulong yan na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa buong mundo, sa simbahan, sa mga relasyon natin, sa lahat ng mga tao. At mahalaga talaga ito dahil isipin natin na isang pamilya tayong lahat. Mga anak tayo ng Diyos, kaya mahalaga talaga itong pagkakaisa. Ito ang iniwan ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Kaya palagi, ang dami talaga na pwede natin pag-usapan sa mga lesson na ito. Lalo sa lesson na ito, yung 1 Corinthians 8 hanggang 13, ang dami-dami talaga. Hindi talaga natin mapag-usapan ang lahat. Kaya sana, basahin natin sa sarili natin ang lahat ng mga chapters, ang lessons sa Come Follow Me na manual. Meron din mga iba na mga talks sa General Conference na pwede natin basahin na tungkol sa mga ganito. Siyempre, hindi natin siguro kaya lahat, pero gawin natin ang kaya natin. Hanap tayo ng panahon para unahin ang mga bagay na ito sa buhay natin. Mahalaga talaga ang salita ng Diyos. Mahalaga na malaman natin ang tungkol sa mga bagay na ito. Sana din, sumula kayo ng mga comment dun sa baba. Dahil maganda naman talaga na mag-usap-usap tayo dito para yung mga iba na nanonood nito, pwedeng makisama din sa lahat ng iba. Ganun din, hindi ko alam kung napansin ninyo, pero sa pagkatapos ng lesson na ito, meron yung parang huling bahagi, yung outro na tinatawag sa video ko. At palagi nandyan sa tabi ang Instagram ko, yung @LatterDayUnderstanding. Sa linggo, yung sa Monday through Friday, nagpopost ako ng mga ibang quote na tungkol sa lesson na hindi ko nagawa sa lesson mismo na ito sa YouTube. Kaya sana tingnan din ninyo yan. Salamat. So, yung next lesson natin
So next week ay 1 Corinthians chapters 14 hanggang 16. Salamat sa panonood.